Sabi ng isang Gen Z intern sa interview, naghahanap ito ng work-life balance. Ayaw nitong magtrabaho ng mahigit sa 5 oras sa loob ng isang araw at kailangan niya ng 33,000 allowance. Hingi ng buhay ito. Anong trabaho yan? Sige nga, mga Gen Z, anong klaseng trabaho yan? Unless na, like for example, kasing ganda mo si Andrea Brillantes, tapos nag-CCA ka, pwede. Pwede mo makuha yung ganyang kalaking sweldo. Pero, pantil maganda ka, hanggang doon lang yung sweldo mo. Pero anong klaseng trabaho yung may ganyan? Kinangina ng mga Gen Z ngayon eh. Ayaw mahirapan. Ayaw mag-ambag. Gusto lahat pabor sa kanila. 'Di ba? Parang ginawa nilang genie, either yung gobyerno, pamilya nila, so on and so forth, para lang magkaroon sila ng magandang buhay. Napaka-entitled nila sa isang magandang buhay na ayaw nilang paghirapan. Ganyan na po ang next generations natin ngayon. And kitang-kita naman, a lot of the influencers who are belonging to the Generation Z, ganyan yung mindset. Pabobo. 'Di ba? Downfall lang Pilipinas kung ganyan yung mangyayari sa atin. Tapos, pag hindi nila makuha yung gusto nila, they will act as a victim. Victim ng malaswerte, biktima ng lipunan, biktima ng gobyerno, biktima ng pamilya, biktima ng magulang, biktima ng nakaraan, biktima ng kahit sino. Puwera na lang yung sariling choices nila at mga epekto nito. Ganyan kalala ang mindset ng Generation Z ngayon na willing sila nag-gaslightin yung mga sarili nila at kapwa nila para lang papaniwalain. Dahil sino nga naman bang may ayaw ng ganun? Ibang tao yung mag-aalaga sa'yo. Ba't di ka nalang malumpo? Hirap kasi sa mga Gen Z ngayon, kaala nila tinatay na yung pera eh. Diba? They do not know shit about value because they themselves do not have value. Diba? Yung value nila, dun lang sa kanya-kanya nilang small groups. Diba? Doon lang sa favorite nilang white knight influencers. Diba? Doon lang meron silang value. Pero pag nilabas mo yan sa real world, anong alam mo? Anong kaya mong gawin? Wala. Magpa-victim. This is Pinoy Extreme.